Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Huli pong namataan ang sentro nitong si Typhoon Marce sa coastal waters po ng bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte at bahagyang humina from 175 naging 155 kilometers na lamang po yung hangin nito malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang masungit na panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Aasahan yung malalakas na hangin at malalakas po na pag-ulan habang meron pa rin mga localized thunderstorms dito po sa may parting Southern Luzon, Visayas and Mindanao na hindi naman po directly associated kay Typhoon Marce. Samantala, yung ating minomonitor po na cloud clusters sa may Pacific Ocean ay naging isang ganap na low pressure air na po kaninang madaling araw. As of 4 in the morning ay nasa higit 1,900 kilometers ito silangan ng southeastern Luzon. Base po sa ating analysis at sa ginagalaw nitong low pressure area, posible na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility po mamayang gabi or bukas ng umaga. Hindi pa rin natin inaalis yung possibility na maging isang ganap na tropical depression ito pagpasok sa ating PAR at kung sakasakali po na maging isang mahinang bagyo ay papangalanan po natin ito na Nika. At itong potensyal na low pressure air or bagyo ay maaaring makaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon sa mga susunod po na araw. Base sa pinaka-huling track ng Pag-asa, inaasahan po na nagtutungo na dito sa may West Philippine Sea ngayong umaga hanggang tanghali ang Typhoon Marce. As a reference po kahapon, 3:40 PM naglandfall po ito for the first time sa may bayan ng Santa Ana sa Cagayan and nag-second landfall po ito kahapon 9 PM dito naman sa bayan po ng Sanchez Mira. Sa ngayon, unti-unti nang lumalayo ito sa ating kalupaan at lalabas ang ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon or gabi patungo po dito sa may parting Southern China and Central Vietnam. Base naman sa intensity nitong si Bagyong Marce, unti-unti na itong humihina po sa ngayon at posibleng maging severe tropical storm over the weekend dahil pinapasok na po ito ng malamig at medyo to yung northeasterly wind flow. And inaasahan po natin na meron pa rin mga lugar naman ngayong umaga hanggang tanghali ang magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin kahit lumalayo na sa kalupaan. Itong si Bagyong Marce, given na yung kanyang kabuong diametro ay nasa 900 to 1,000 kilometers. Sa ngayon po, lalo na sa mga susunod na oras, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na hangin sa Ilocos Norte, gayon din sa northernmost portion of Ilocos Sur, particular sa bayan ng Sinait, sa mga bayan ng Danglas, Lagayan, and Tineg sa Abra, gayon din sa bayan ng Calanasan sa Apayao, at sa mga bayan ng Sanchez Mira, Claveria, and Santa Mercedes, dito po sa may western portion of mainland Cagayan. Meron naman tayong signal number 3 sa southern and western portion of Babuyan Islands, gayon din sa northern and western portions of Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, central portion of Abra, at dito rin po sa may northern portion of Ilocos Sur. Kapag meron tayong signals number 4 and number 3, possible po yung hangin hanggang 155 kilometers per hour, posible itong makasira ng mga puno at pananim at yung mga may hinang istruktura at posible rin po na makapagpatumba ng ilang poste at linya ng kuryente. Meron naman tayong babala pa rin sa hangin bilang dalawa dito po sa southern portion of Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan and Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, ganyan din sa natitirang bahagi ng Abra, Kalinga at buong Mountain Province. At meron pa rin tayong signal number 2 sa northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Asahan natin kapag merong signal number 2, possible yung hanggang 85 kilometers per hour na lakas ng hangin, kaya medyo delikado pa rin po ito lalo na po sa mga pananim at saka sa mga may hinang istruktura. At meron naman tayong mga signal number 1 or hanggang 55 kilometers per hour na taglay na hangin sa mga susunod po yan na oras sa natitirang bahagi pa ng Batanes, rest of La Union, buong Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao and Benguet, rest of Isabela, ganyan din sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, sa bayan ng Caranglan sa Nueva Ecija, at sa mga bayan din po ng Santa Cruz and Candelaria dito po sa may northern Zambales. Sa mga susunod po na issuances natin, possible po na mag-downgrade yung ating mga signals number 4 into number 3, number 3 into number 2, and so on. At posibleng matanggal na rin po yung mga wind signals number 1 natin. Eventually, yung mga nasa southern part ng northern Luzon sa mga susunod po natin na issuances, hanggang sa makalabas po ng PAR itong ating bagyong binabantayan, ay mawala na rin yung tropical cyclone wind signals sa malaking bahagi po ng northern Luzon.